Panginoon, salamat pong muli sa oras na ito. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa buhay at lakas at panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po Lord sa napakaraming bagay na iyan na patuloy mong ipinaranas sa amin. And thank you rin Father God sa isang linggong pag-iingat mo sa amin, sa iyong pagsamo, sa patuloy mong pagpapala, sa pagbibigay ng katagumpayan, sa pagbibigay ng kagalingan at patuloy na pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po Panginoon sa iyong katapatang iyon. At Lord Panginoon, sa umagang ito sa aming pagpapatuloy, pinapalinis po namin ang aming puso, ang aming isipan, sa iyong mapagpalang kamay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang na nagawa. Patawarin mo kami sa aming pag-offend sa iyong kabanalan. At hayaan mo muli, O Diyos, sa umagang ito ay maging center namin ng iyong kabutihan. Ang iyong mga salita na patuloy na maghahayag sa amin ng kabutihan. Ay umasa po kami, Panginoon, sa iyong pangunguna, sa aming the first part of our worship for this morning. We ask for the Holy Spirit to indwell us, to speak us, our guiders, our teachers, our speaker, at patuloy ka po, Panginoon, maglukob sa amin ng karunungan. Kabagan mo po kami, at patuloy mo kaming turuan ayon sa iyong katwiran. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. At good morning po uli sa ating lahat. Kamusta naman po tayo? Mga kapatid, kamusta po tayo? Mas mabuti po ba kaysa sa dati? O mas malala kaysa sa dati? Ganun lang naman po yun, ano? So today we will continue our study about the books of Galatians. As last time we are talking about the law and the promises of God. So yung last time pinag-usapan natin dito na ang kautusan na ibinigay para makita at makatulong sa tao upang makita kung ano yung mga pagkukulang na meron tayo. Yun po yung dapat nating maunawaan. At the same time, dahil yung law ay hindi kayang tuparin ng mga tao, meron pangako ang Diyos mula pa dun sa ating ninunong si Abraham na kung saan ipinakita niya yung kanyang lawak ng kanyang pagmamahal sa atin upang siyempre maalis tayo doon sa pagkakaalipin. Maalis tayo doon sa ilalim ng sumpa na meron sa atin. Kaya nga sabi nung last time, yung mga taong nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Ano po? Ay, good morning po, Ate Edith. Welcome po. Diyan po pala kayo. So yun, so napakahalagang isipin natin ang pag-aaral na ito. Patuloy tayong kinakalagan ng ating Panginoon doon sa mga tali na itinali ng mga traditions, paniniwala nating mga Pilipino, maging tayong mga Kristiyano, na akala natin noon na yun na yung gusto ng Panginoon sa atin. Pero nung dumating si Jesus as our Savior, our great Redeemer, ay talagang hindi lang yung kaluluwa natin ang sinave ng Panginoon, kundi yung ating mga practices sa buhay. Tama po ba? At alam niyo po ba, na kung tayo ay anak ng Diyos, tayo po ay hindi na anak na sa alipin. Okay? Pinalaya na tayo kasi ang unang-unang nag-aalipin sa atin ay yung kasalanan. So kaya inuna ng Lord yun na yung kasalanan na umaalipin sa atin, sa pamamagitan ni Jesus ay tayo'y pinalaya. At dito po sa ating pagpapatuloy, let's proceed in verse 21 up to 29. Sikapin natin ito. The purpose of law. Titingnan natin kung ano po ba yung layunin ng law sa atin. So sabi ng 21, ang ibig bang sabihin nito'y sumasalungat ang kautusan sa pangako ng Diyos? Hinding-hindi. Kung nakakapagbigay buhay sana, ang kautusan sa tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kanyang pangako ng Diyos, sabi niya dito, ayon sa kanyang nasusulat, ang lahat ng tao ay alipin ng... Okay, dapat binabasa din natin, mamaya ginagamit yung ating Ang lahat ng tao ay alipin ng... dapat po malinaw tayo doon, Lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Ngayon, tutuloy ko lang. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya nga ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus na ibinigay sa lahat ng
O maliliwanag po yun, ano? Una, makikita niyo yung ano dito, yung sustansya ng message o kaya yung mga biggest word dito, yung malalaking salita. Na una, alipin tayo ng kasalanan. Okay. Alipin tayo ng kasalanan. Anak, verse 21 to 22 yan. So yung una, alipin tayo ng kasalanan. Ngayon, ayon sa kasulatan, ang tao ay naging alipin sa kasalanan, kaya ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na ibinibigay sa lahat ng mananampalataya. So, una, alipin tayo sa kasalanan. Pangalawa, may pangako ang Diyos. Okay. Sino yung pinangakuan ng Diyos? Lahat ba sana ng tao? Yes, lahat ng tao. Pero meron ditong variations na dapat nating makita dun sa verse 22. Sa 22, sa last part. Ang sabi niya dito, gift which is the promise on the basis of faith in Jesus is given to those who are believing in Christ. Yan, ang maganda. Sabi niya dito, sabi ng scripture, nagdeklara siya that we are all free sons of sin. So we are received God's promise of the freedom only by believing in Jesus Christ. Malinaw na malinaw to. So yung una, alipin tayo sa kasalanan. Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, dapat lumaya tayo doon. Amen? Dapat lumaya tayo doon. Hindi lumaya sa pagsunod sa kautusan. Walang sinabi dyan. Sabi niya dito, yung pangako ng Diyos para lumaya tayo sa kapamaraanan, sa pananampalataya, o kaya sa word ito, only by sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya makikita nyo, yung very start ng ating pag-aaral, pag ang isang gawain ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon at Diyos, lihis po yun. Kasi walang ibang daan, walang ibang kapamaraanan para tayo makapanumbalik at maibalik natin yung relationship natin sa Lord. So only the way is believing in Jesus Christ. So pabalik anak ng 21. So yung 21, tingnan natin. Paano tayo? Sabi doon, there is no conflict then between the law of God and the God's promises. Absolutely not. Next niya. Next na yung verse niya. Ayan. If the law could given us a new life, we could be made right with God by obeying it. So, ang tanong dito, sandali ha, putulin ko ha. Kung talaga ang law, ang pagsunod sa kautusan ay nagbibigay ng buhay, so sila ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pagsunod. Ang question, nasusunod ba? Hello? Nasusunod ba natin? Kaya nyo bang hindi magsinungaling? Minsan nga sa sarili natin, napakasinungaling natin eh. Oh, so paano tayo magkakaroon ng buhay? Oh, kahit nga yung halimbawa, nagluluto yung asawa ninyo. Masarap ba? Nakagayan yung kutsilyo. Masarap! Di ba? Nagsisinungaling tayo. Asutan pa lamang eh. Sabi niya, maganda ba ako? Ay, kita niyo yung lipstick dito na ilagay. Oo, nasobrahan sa ganda. Di ba mga ganong klase? Halimbawa, may ginawa sa yung mali. Galit ka ba sa akin? Hindi. O, di ba? So sabi niya dyan, sabi ni Paul, if the law could given us a new life, we could be made right with God by obeying it. So wala talaga. So paano daw tayo magiging right in the eye of the Lord? Yung sinabi ng verse 22, nakita natin yan. Sa verse 22, sabi niya, paano tayo maging matuwid? Sabi ng kasulatan, tayo'y alipin ng kasalanan. So ngayon, we receive a God's promise. Yun si Abraham, si Jesus Christ, pinangako niya. At sabi niya dito, receive God's promise of the freedoms only by believing in our Lord Jesus Christ. Kaya nga, makikita natin sa pagiging Kristiyano natin ngayon, do you believe our Lord God help you? Kaya nga kagabi, yung gawain ng mga kabataan, yung iba hindi kasi nakarating kagabi, tinanong ko sa kanila, anak, paano pa ninyo i-define na mahalaga sa inyo ang Diyos? Di ba parang, naisip sila parang ang dali ng tanong, pero ang hirap
sagutin. So, yun ang dapat nating makita. So, verse 23. Tingnan natin dito. Sabi ng 23, bago pa dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong na sa kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Ito, before the way of the faith in Christ was available to us, we are placed under the guard by the law. So, alam nyo, noong pang-una yung Israel, nung hindi pa nadating si Jesus, talagang tayo ay nakakulong na. Nakakulong na. Yung talagang nakatali na. Kaya nga ako minsan meron pa rin tayong mga tradition ngayon. Oo, at praise God, yung mga kabataang naririto kagabi, nahila natin sila palayo sa sistema ng mundo. 'Di ba? Yung Valentine, kaya may nabati sa akin, hindi namin ina-appreciate. Kasi that is a worldly principle, that is a pagan culture. Okay sana kung ang sinan sa akin kanina, yung Valentine's all about the God's love. Oo, okay yun. Pero kung it's all about the chocolate, the rose, okay? Kaya minsan, bibigyan kayo ng rose, kinuha lang pala doon sa bagong living sa sementeryo. Ikaw ay may kilig na kilig. Halimbawa, pagdaan doon sa may patay tayo dyan, white rose. Pagdaan niya, binigyan ako ng boyfriend ko. Pagkakita mo, napunta sa, ba't katulad? Hinugot niya yun nung dumalaw siya doon. Di ba, ikaw naman ay kilig na kilig. So, yan. So, sabi dito, pag-isipan natin ito mabuti. Bago pa dumating yung pananampalataya kay Kristo, na para sa lahat, nakalugar na tayo o nakakulong na tayo. We are in prisons under the law. Hindi lang natin napapansin yun. Sa pananamit, sa paraan, in the way of our worshiping God, tama? In the way of our living, kinakailangan yung lagayan ng bigas, stainless. Di ba? Kinakailangan yung lagayan ng bigas mo ay rice dispenser, mga ganong klase, Ang dami, kinakailangan ng kulay ng kortina mo, naaayon sa panahon. Wow! Talaga nga naman. Kaya pala, kandalubog-lubog na ang buhay ng Pilipino. Dahil sa pagsunod sa mga tradition and practices natin, we are under imprison for that matters. Pero tayong Kristiyano, maaaring ito pinapaalala ni Paul sa mga taga-Galatian to help the believers to set us free from the bondage of the pagan culture. At ganoon din tayo mga anak, mga kapatid, Kaya tayo nag-aaral ng salita to setting us free from the bondage of a pagan culture. Kaya nga kung minsan, pag nakakapakinig kayo, parang totoo yun yung sinasabi nila, lagi kayong babalik sa Biblia. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, isasay sa panahon na ito, wala na po atang nagpapahalaga sa Biblia. Kayo po ba'y nakakapagbasa pa talaga ng Bible? Oo. Nakikita pa ba tayo ng mga anak natin na we are continued to reading the Bible and then we will continue to pray? Nakikita pa ba sa atin yon? Alam niyo po sa susunod na message makikita niyo yon. Sa susunod na linggo, huwag kayong absent. The power of the gospel. Maisi-share ko yun sa inyo sa biyaya ng Diyos. Pero tingnan ninyo, yung system natin noon, sa paglilingkod sa Lord. Pag nakakulong pa rin tayo, we are placed under the guards of the law, makikita nyo po, yung mga susunod na henerasyon, o hindi kakakitaan tayo, ng pagiging totoo sa pagsunod sa ating Lord, ganun din sila. Oo. Kaya nga kanina, napakaganda ng message, Ang ganda yung message kanina na pinakinggan namin niya. Nakasimba na po kami, Kanina, sabi niya, makikita daw natin yung mga tamang tao sa paligid natin kung hindi tayo hinahadlangan sa paglilingkod sa Lord. Pag daw yung boyfriend, girlfriend mo ay hinadlangan ka sa paglilingkod sa Lord, that not is a right person for you. Oo. Ganda ng sample niya. Si Job, Paano mo nasabi na hindi right person na yung asawa ni Job sa pagkakataon? Nung i-challenge sila ng pagkakataon, yung naubos yung kayamanan, yung naubos yung kanyang mga anak, inuutosan nung babae na
Kalimutan mo na yung Diyos na yan. Sumpain mo na para ikaw ay mamatay na. Parang hindi right person daw yun. Yan ang sinasabi kanina ng Bible na kung talagang tamang tao yung mga kasama ninyo, kahit sa mga kaibigan, kahit yung boyfriend ninyo, at inilayo kayo sa gawain, that is not a right person. Hindi yan nagmamahal daw sa Diyos. Okay? So yun ay under, pa rin, sa ilalim pa rin tayo ng kapamaraanan. So tandaan nyo to, ikinulong ng kautusan hanggang sa pananampalataya kay Kristo ay mahayag. Verse 24, kaya nga ang kautusan ay naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating, sino? Hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maibilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig. Ayan o. Let me put in other way, the law was our guardian. Pag sinabing guardian, anong ginagawa ng guardian? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin as a guardian sa ating mga anak? Lagi natin pinagsasabihan, pinaaalalahanan, tama? Nire-remind natin siya. Kaya kaya pala ang sabi din sa Old Testament, doon sa kay Josue, huwag niyong kaliligtaan na basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan niyo to araw at gabi. Sabi niya doon. Kaya pala yun. Yun po yung na-neglect natin sa panahon na ito. O ako, as a father for this, dito sa gawain ng Panginoon, kaya marami akong chinachat din sa inyo, yung mga hindi nasimba. Chinachat ko yung mga yan. Trabaho ko yun. Ay minsan magre-react, parang minamali ako. Ay sabi ko, ay ganun ba? Oh. Ganun din yung God as our Father. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng salita na yan, sabi niya dyan, the law was our guardians until Christ come. It is protected us until we could be made alright with God through faith. Hanggang sa kanyang pagdating. Ibig sabihin yun, noon, maaring sumusunod pa tayo. Pero ngayong namatay na at nabuhay ng muli si Kristo, saan na tayo dapat? Sa turo ni Kristo at sa pananampalataya kay Kristo. Yan, hindi binabali ni Jesus Christ ang law. Tinupad niya lang po ang kautusan. Okay, nakukuha niyo? Tinupad niya po ang kautusan. Okay, dapat natin maunawaan yan. Kaya ang kautusan ay naging pangalaga natin hanggang sa dumating si Jesus upang tayo'y maibilang na matuwid sa pamamagitan niya. Verse 25, ito mas maganda. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayong tagapangalagang kautusan. Verse 25, mas maganda yan. Verse 25. Sabi niya dyan, verse 25, now that the time for the faith is here, the law is no longer charged for us. Ayan, paano ba salin dyan? And now that the way of the faith has come, we no longer need the law as our guardian. Ano ibig niya sabihin? Hindi na yun eh. Hindi na yung pagsunod sa kautusan eh. Yung pananampalataya na ngayon kay Jesucristo. Kaya hanggang ngayon, yung mga ibang churches, we are practicing yung mga kautusan na yun. Yung pagsusuot ng damit, pagtatakip ng buhok, di ba? Nakikita nyo yun? Pamimili ng member, pagpalate-late, sinasaraduhan ng pintuan. Oh. Hindi na ganun eh. Nandun na tayo sa panahon ngayon ng pananampalataya that the way of the faith has come. We no longer need the law as our guardians. Parang lalo kayong mahihirapan habang nakatingin kayo dyan. Kaya sabi doon, yung pagkain ng ganito, pagkain ng gayaan, bawal yan, pagsusuot sa gitna ng patay na kulay pula. O, di ba? Wala sa color.
Noong panahon naman wala namang kulay-kulay Hindi ganun tayo ngayon. Verse 26, it is through faith that all of our God's children in the union with our Christ Lord Jesus Christ. Sabi niya sa 26, dahil sa ating pananampalataya o pananalig kay Kristo, kayo ngayon lahat ay anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos daw? Yung mga sumasampalataya. You are, sabi niya, for you are all children of God through faith in Christ. Sa ibang salin yan, tayo ngayon ay anak na ng Diyos dahil tayo'y nanalig o nakipag-isa. Sa ibang salin, ganito God's children in the union with Jesus Christ. Pag sinabing anak kayo ng Diyos na, hindi na tayo doon nakaayon sa principle o kapamaraanan ng mundong ito. Tama po ba yun? Yung pagiging madamot, pagiging tamad, pagiging hindi totoo. Yun ang dapat nating makita sa buhay natin na tayo nasa ilalim ng pananampalataya. At ang sabi diyan, 27, ito yung dapat ninyo makita. Next mo na, 27. Tulog ata yung aking tiga-flash. Yan, okay. And all who have been united with Christ in baptism have put on the Christ like a putting a new cloth. Parang sa Tagalog, sinasabi niya, ngayon tayo, ang isinusuot natin ay si Kristo. Yun yung idinadamit natin. Ano yun? Yung itinuturo ni Jesus sa atin. Kaya yung iba, kita nyo yung mga gesture pa, may mga churches ngayon na napaka old pa ng way ng kanilang, nasa traditional way pa ng worship. Napapansin niyo yun? Pero may maganda naman sana, halimbawa tahimik pag sa loob ng church, maganda naman yung mga ganon. Pero yung in the sense of pati damit, pati herban, tinitingnan, yun yung mga yung sense na hindi naman talaga dapat yun. Ang titingnan natin dito, nakikita ba talaga na dinadala niya si Jesus sa mga ginagawa natin? Yun yung pinakamahalaga natin dapat makita doon sa buhay natin. Na, sabi niya dyan, ang buhay mismo ni Kristo ang isuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Babalikan natin yung word of baptism dyan para maging malinaw. Ano yung baptism na tinutukoy dyan? John 3, 5, and 7. You must be a born again. If you believing in accepting our Lord Jesus Christ as our personal Savior. That is the first baptism of the Holy Spirit. Nung tanggapin natin si Jesus, na born again tayo, na regenerate. Okay? Nakuha nyo? Kaya doon tayo magtataka, ako ba na born again? O na born again? Yun yung mga bagay na dapat nating makita. Kasi yung na born again, na new. Yung world na new clothes. Yung way of living natin ngayon. Ang tinutukoy diyan. Nakabase ka pa ba sa buwan? 'Di ba? Nakabase ka pa ba sa mga kakulayan? Pag may patay, bawal ang naagapang? Baka gumapang yung patay? Di ba may mga ganun tayong klase ng tradisyon? Bago yung patay, pag pipray mong iligtas pa, wala na yung basta patay na. Ang kaligtasan today, habang meron tayong buhay. At huwag nyo na rin utusan yung patay na tayo ay gabayan, rest in peace na nga, bibigyan pa ng trabaho. Diba? Kaya ipalagay nyo sa lapidan nyo, sabihin nyo na kagad nyo habang buhay pa tayo. Ako nakalagay doon, sabi ko sa kanila, congratulations. We deserve. Ganon. Kasi yung iba naman, rest in peace, bago ingatan mo yun, asawa mo yan, anak mo. Pinagpahinga mo, binigyan nyo pa ng trabaho. Kaya minsan, niiwan yung langit Oh, Lord, mamaya na muna at magbabantay pa pala ako dito, maigi pang hindi na muna namatay. Diba? That is a way of the pagan culture. Maaari nakatali pa po yan sa ating mga
Kaya sabi ng 27, ang buhay mismo ni Jesus ang isuot ninyo na parang damit. Bakit? Kasi nagre-reflect pag si Jesus Christ, yung kautusan, tinupad niya na. At tayo na nampalataya sa ginawa ni Jesus. Kaya tayo na ibilang na mga anak. Kaya yung word of baptism dyan is all about our born again. Kaya yung born again, hindi yung reliyon. That is the way the process to change us. Isa pong proseso yon na kinakailangan mo ma-born again in the spirit, hindi ng ating physically. Kinakailangan baguhin yung suot ninyo. Kung hindi kayo nagiging totoo ng maraming taon, kung kayo ay na-born again, kung kayo ay united with Christ, lumalakad tayo si Kristo nakikita. Parang napakahirap gumawa ng kasalanan, ano? Talaga hindi makaka-penetrate yung kaaway. Kasi ang susut mo yung si Yesu Kristo na nasa atin. So 28, bibilisan ko na po. Baka may tanong po kayo, pwede magtanong. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa pakikipag-isa kay Yesu Kristo. So ito maganda, no? There is no longer Jew or Gentile, slave or free. The male and the female, for you all of one in Christ, Jesus Christ. Kaya nakita nyo na, no? Kaya mayroong sistema pa rin ngayon. Hindi kayo pwedeng bumasa ng Bible, okay? Hindi kayo pwedeng mangaral. Hindi kayo pwedeng kumapit dito dahil kami lang. Hindi. Binali na ni Jesus yun. Malaya, alipin, mayaman, mahirap, lahat tayo available na maglingkod sa Lord. Tama? Lahat tayo pwedeng mag-preach ng kabutihan ng Lord. Wala nang pagkakaiba. Kasi kuminsan, ito yung mga tradisyon natin mga Kristiyano, ay, trabaho lang ni pastor yan. Oh, that is wrong idea. Kung kayo ay kaisa na ni Jesus, yung mga bagay na yan, gagawin natin. Para lang yan sa nag-aaral sa Bible School. Alam nyo pa ba, sa Bible School ang pinag-aaralan, puro Bible lang talaga karamihan. Kaya kung binabasa natin ang Bible, you are the right person to spread the good news. Tama po ba yon? Kaya yung iba, hindi kayo pwedeng bumasa. Kami lang. Hindi. Mali po yun. Kaya yun ang dapat natin makita yung kalaliman ng sinasabi ng verse na yan sa 28. So there is no difference between the Jew and the Gentile. Wala nang pagkakaiba po doon ang tinutukoy niya. Lahat tayo ay malaya na. Okay? Lahat tayo ay lay minister of our Lord. Nakuha nyo? Ang pangangaral ba ay pwede na rin sa mga babae? Eh kasi nga, yung mga tatay hindi tinatayuan na dapat kami ang manguna sa pamilya, pero hindi tinatayuan, kaya yung mga nanay na tumatayo. Pero sabi naman dito ni Paulo, no, wala nang pagkakaiba, babae o lalaki. For you all, one in Christ, Jesus. Kaya nga, doon natin makikita yon mga kapatid, kung tayo ay patuloy na naaalipin pa ng mga ganang sistema ng bagay. Verse 29, if you are belonging in Christ, then we are descendants of Abraham, who will be receive a God's promises. So yan maganda. Now, kung kayo ay kabilang kay Jesus, sabi niya dyan, kayo ngayon nga ay mga lahi ni Abraham. Ano po ang pagiging lahi natin kay Abraham? Yung pinag-aaralan natin last time? Hindi po, ayun po yan. Doon po yan. Doon po yan. Hindi yan, pindutin niyo lang po. Yan. Okay. Yung sa kabila po yan. Ito po yung sa kabila. Doon. Ito po. Okay. Okay, thank you. Balik tayo. So sabi niya dito, kung tayo ay na kay Kristo, you are a true children of Abraham. Paano na makikilala na tayo ay mula sa lahi ni Abraham? Kung may pananampalataya. Why? Abraham is the father of faith. Doon siya nakilala. Kaya kung tunay tayong anak, kung tunay tayo na kay Kristo, ang tunay na kay Kristo at anak ni Abraham o mula sa lahi ni Abraham,
ay yung mayroong pananampalataya. Oo, yung may pananampalataya, mga kapatid. Hindi yung nasa ilalim ng, hindi nasa ilalim ng sumpa. Kaya tayo mga kapatid, if you trying to reflect ourselves, tayo po ba talaga ay naka Jesus? Anong action? Ano makikita niyong action doon kung tayo naka Jesus? Makikita niyo rin po yun sa buhay natin. If you the priors our Lord. Yun po yung makikita natin doon. Kaya dito, ang purpose ng law, para ipakita tayo o kaya turuan tayo as our guard or guideline hanggang sa dumating si Jesus. Tinupad niya yon at ngayon sabi niya, hindi niya niwawalang kabuluhan yung kautusan, pero dapat nakatulong to sa atin para tayo ay mas makilala natin ang Panginoon sa buhay natin. At sabi nga ng 25, at ngayon sumasampalataya tayo kay Kristo, wala na tayo sa tagapangalaga ng kautusan. Nasa na tayo ngayon? Nasa ilalim na po tayo ng pananampalataya at nasa ilalim na tayo ng biyaya. Bakit kinakailangan yung pananampalataya? Maunawaan nyo rin yung biyaya. Kasi wala ni isa sa ating makakasunod sa kautusan. Okay, ang pagsambabay utos ng Diyos? Ang pagsambabay utos ng Diyos? Ha? Sa palagay nyo? Itong ginagawa ba ito'y utos ito? Dapat hindi. That because you are response for the goodness of God. Kasi pag utos, kaya nga hindi na kayo sumisimba eh. Kasi minsan inuutosan kayo, hindi rin sinusunod. Ang pagsambang ginagawa natin, that is our response for the goodness of our Lord. Tanim niyo po yan, mga kapatid, before I close. Bago tayo matapos, ang paglilingkod na ito ay hindi utos ng Diyos. Ito ay isang responsibility ng mga iniligtas at nakaunawa ng biyaya ng Panginoon. Kaya pag sinabi, sumimba kayo! Ayoko! Ayaw nga. Kasi, this is consider you are under the law. If you are under the faith in grace of the Lord, no one reminds you today is Sunday. That because you have a faith, you know kung ano yung ginawa ng Panginoon, hindi kinakailangang utusan. Dahil gagawin mo ito, that because you are one in Christ. Yun po yung tatandaan natin, mga kapatid. Kaya sa pagsimba, blessing na kung nire-reminds ko kayo. Blessing na kung nire-reminds tayo ng chairman natin. Blessing na kung nire-reminds kayo ng bawat kapatiran natin. Blessing na yon. Dahil ang paglilingkod sa Lord, hindi niya inutos. Kasi nga pag inutos inutos mo lang naman eh. Di ba? Sabi, sabihin ba kayo? Sabi ng Lord. Ay, utos lang naman. Pero kung ito yung response ninyo doon sa kabutihan ng Panginoon, kahit nandun ka siguro sa apari, uuwi ka rito para maglingkod sa Panginoon. Yun ang kahalagahan, mga kapatid, ng na sinasabi natin na kayo ba talaga ay may pananampalataya? Kayo ba talaga ay na-born again? Kasi pag sinabing na-born again, nabago. Nabago. Hindi yung dati pa rin, yung stagnant pa rin. O kaya, meron naman mga Christian today, from the very beginning is very boldness, very massive yung kanyang paglilingkod, dumating yung bagyo, dumating yung pagsubok, bigla na lang umayaw. Yun ba yung mga na-born again? What do you think? What do you think, brother and sister? Are you believing our Lord Jesus Christ? Na na-finish niya na yung kautusan, na-finish niya na yung mga hindi natin kaya. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, doon? Sasabi ng 29, if you belong in Christ, then you are descendant of Abraham. Sabi diyan, the God's promise of Abraham belongs to you. Kaya nga yung pangako ng Diyos, kung may pananampalataya tayo, will receive. Tama? Matatanggap natin po yun. Kaya dito, bakit tayo inaalis ng Panginoon sa ilalim ng sumpa? Dahil si Jesus ay sinabit na sa cross.
tanda na isinumpa ang bawat sinabi. At ang bawat sasampalataya sa Kanya, malaya na. Malaya na. Yung pananampalatayang totoo, hindi yung pananampalataya by our mouth, but sa gawa, hindi po nakikita sa atin. So, meron po kayong question? Over na po ang 5 minutes pala. Meron po question? May natutunan naman po kayo. And sana po may natutunan kayo. At ng lahat ng itinuturo ng Bible para sa ikabubuti po natin. Kung wala na po tanong, tayo po lahat ay tumayo. At tayo ay manalangin. Tandaan niyo po yung dalawang bagay na itinuro natin dyan. Una, alipin tayo ng kasalanan. Amen? Pero ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, pinalaya tayo. Pinalaya tayo. Sabihin niyo po sa inyo mga sarili, pinalaya ako. Saan? Tingnan niyo po kung saan kayo pinalaya ngayon. Okay? Tingnan niyo po. Sa poverty ba, pinapalaya din tayo ng Diyos? Oo, naniniwala ako doon. Yung kahirapan, pinapalaya tayo ng Diyos doon kung pinapractice natin na ipakita na may pananampalataya tayo sa Diyos. Naniniwala ako doon. Dahil kami, we are starting for nothing. Nagsimula kami sa wala. Pero dahil lumakad tayo sa katuwiran ng Diyos, hindi man ganun karami, no? Yung sapat lang. At higit sa lahat, meron na tayong kakontentuhan pag meron tayong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami for your word. Thank you, Lord, dun sa ginawa mo sa cross ng Calvary para ikat lahat ang bandage ng traditions, ng kaaway, ng kautusan ng tao, ng prinsipyo ng tao. Salamat po, Lord, dahil pinutol mo ang mga bagay na yon sa amin. Na maaari yan ng mga extra baggage ng buhay namin, kung bakit hindi kami makahakbang, papalapit sa iyo, hindi ka namin ma-prioritize sa buhay namin. Salamat po, Father God, dahil yung mga salita mo ay talaga very accurate sa bawat araw na meron po kami, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin ko, sa bawat kapatiran ko po naririto, sa bawat isa sa amin naririto, kahabagan mo po kami, Panginoon. Maring hindi namin alam kung ano yung daan na amin tinatahak ngayon. Pero marinaw sa iyong mga salita na napakahalaga ng tunay na pananampalataya sa iyo. At napakahalaga na makita ito sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw, sa aming tinatahak, sa bawat sandali. Salamat po, Lord, dahil yung mga salita mo ay naglalaman ng maraming susi at kapamaraanan upang makita namin ang aming mga sarili na talagang napailalim na sa sistema na hindi mo ninais na mapailalim kami doon. Kaya thank you, Father God, for a lot of things. At umaasa po kami na patuloy mo kaming kahabagan at patuloy mo kaming tuturuan sa aming mga gagawin sa buhay namin ito. Lalo tigit, Panginoon, yung aming mga ginagawa sa umagang ito. Hindi ito isang utos, kundi ito isang pag-response namin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lalo tigit kami ay nasa ilalim ng pananampalataya, nasa ilalim ng iyong grasya sa mga pagkakataong ito. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang importansya ng mga ganitong pagkakataon sa buhay namin. At dinadalangin din namin yung mga kapatid namin na hindi nagpahalaga for this day. Alam mo po kung ano yung mga alibay o mga reason nila for this day. Pero Lord, itouch mo po ang puso nila. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan, kaunawaan, at palayain ang sa ganun sistema ng kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. And salamat, Lord, naniniwala kami na patuloy kang gagawa at kikilos sa buhay namin hanggang lubusan naming makita ang liwanag na nagmumula sa iyo, hanggang lubusan naming matanggap yung mga pagpapalang kaloob po para sa amin. Kaya salamat, Lord. Ito po ang aming prayer and thanksgiving with the faith in mighty name of Christ. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin lahat at makakaupo na po tayo.